Kilala natin ang Japan bilang bansa na nakafocus na lang sa pagpapaunlad ng kanilang ekonomiya, malayong-malayo sa Japan na nakilala natin noong World War II. Subalit sa lumalalang tensyon sa kasalukuyang panahon, tila ba nasusubok uli ang pasensya ng isang superpower na bansa na dating nagahari sa buong rehiyon ng Asya. Kamakailan lamang ang Japan ay nagpakita ng mga makabagong sandata na nagdulot ng takot sa China na nagmamarka ng isang mahalagang pagbabago sa kanilang militarisasyon. Matapos ang maraming dekada ng pacifist na pulisya, ang Japan ay nagpatibay ng bagong estratehiya sa seguridad na naglalayong palakasin ang kanilang depensa laban sa lumalalang banta mula sa China at North Korea. Ano ang mga pangunahing makabagong armas na inilabas ng Japan? At paano ito nakakaapekto sa balanse ng kapangyarihan sa East Asia? Ano ang mga potensyal na epekto ng mga bagong armas ng Japan sa kanilang relasyon sa China at sa ibang mga bansa? Ito ang ating aalamin. Sa kasalukuyan, ang tensyon sa pagitan ng China at Japan ay mas lalong tumataas sa punto na talagang napipikon na rin ang Japan. Hindi lamang kasi Pilipinas ang inaagawan ng teritoryo ng China, kundi maging ang ibang isla ng Japan na talagang ikinakagalit nila. Ito ang dahilan kung bakit inilabas nila ang mga makabagong armas na nagdulot talaga ng takot sa mga lider ng China. Ang Japan, nakilala sa kanyang makasaysayang pag-iwas sa militarisasyon, ay tila nagbabalik sa entablado ng pandaigdigang kapangyarihan. Ang relasyon ng China at Japan ay may mahabang kasaysayan na puno ng gulo at alitan. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, sinakop ng Japan ang China at nagdulot ng malaking pinsala at trahedya sa mga Tsino. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, walang kalaban-laban ang China sa militar na lakas at pag-atake ng Imperial Japanese Army. Ang malupit na pag-atake at okupasyon ng Japan sa China ay nagdulot ng matinding trauma at galit ng mga Tsino laban sa mga Hapon hanggang sa kasalukuyan. Sa paglipas ng panahon, tila nagbabago ang takbo ng mga pangyayari. Ang China na dati ay mahirap at mahina ay unti-unting lumalakas at umuunlad sa buong Asya. Pinalakas nila ang kanilang militar at nagtuon ng pansin sa paggawa ng mga makabagong armas, hindi nag-aksaya ng oras sa paghahanap ng mga inobasyon upang makasabay sa mga superpower tulad ng Amerika at Russia. Sa kabilang banda, ang Japan matapos ang kanilang pagkatalo ay nangakong hindi na muling gagamit ng mga armas na maaaring makapinsala sa mundo. Dahil dito, nanahimik sila at nagtuon ng pansin sa pagpapalago ng kanilang ekonomiya bilang pagtanggap sa kanilang mga pagkakamali. Noong Mayo 3, 1947, inilathala ng Japan ang Article 9 sa kanilang batas na naglalaman ng No War Clause na nagbigay daan sa bansa na hindi makisangkot sa anumang digmaan o magsimula ng karahasan. Subalit, noong 2014 pinawalang bisa ng dating punong ministro na si Shinzo Abe ang kapangyarihan ng No War Clause dahil sa mga banta sa kanilang seguridad, lalo na ang patuloy na pag-usbong ng China at North Korea. Dahil dito, ang dating tahimik na Japan ay unti-unting bumabalik sa kanilang nakasanayang pagiging makapangyarihan sa larangan ng paggawa ng mga makabagong armas. Kaya naman, inilabas na ng Japan ang kanilang mga makabagong sandata na talagang nagpagulat sa mga Chinese at tila muling nagpanumbalik ng kanilang trauma sa kamay ng mga Hapones noong panahon ng digmaan. Una sa listahan ay ang anti-torpedo-torpedo, isang napakalakas na sandata na ginagawa na ng Japan. Ito ay isang makabagong sandata na dinisenyo para labanan at puksain ang mga lumalabas na torpedo mula sa mga kalabang barko at submarine. Para itong tagasalo o tagaharang sa mga makakasalubong nitong torpedi na tiyak makakatulong sa Japan sa kanilang opensya. Magagamit rin ito bilang opensya dahil ang torpedo na ito ay nakadisenyo upang habulin ang target kahit sa napakalayong parte ng karagatan. May advanced warship na kayang kumonekta at tila may buhay na kayang targeting ang sinumang lumalapit sa matatanaw nitong kalaban. Ito ay upgraded mula sa Type 12 torpedo ng Japan. Ang Type 12 torpedo ay isang makabagong torpedo na orihinal na ginawa at binuo
para palitan at dagdagan ang Type 97 torpedo sa serbisyo ng Japan Maritime Self-Defense Force. Ang Type 12 ay may sukat na 324 na milimetro, 2.83 metro habang 320 kilo ang timbang. Ito ay may lakas na 40 knots at maaaring tumakas hanggang 15 hanggang 20 kilometro. Ang torpedo ay may malalim na kakayahan na hanggang 1,000 metro. Ang ganitong sandata ay swak sa panahon ngayon dahil kung kakalabanin ng Japan ang China, ay dapat nitong unahin ang puwersa sa karagatan dahil ang China na ang may pinakamalaking naval forces sa mundo. Pero siyempre hindi papadaig ang Japan dahil kilala ang Japan sa pagiging malakas na naval power sa mundo dahil sa mga estratehiya nito pagdating sa labanan. Ang Japan, sa pakikipagtulungan sa Estados Unidos, ay nagtatayo ng Glide Phase Interceptor, GPI, para kontrahin ang lumalaking banta ng mga hypersonic missile sa Indo-Pacific region. Ang GPI ay idinisenyo upang harangan ang mga papasok na hypersonic missiles sa panahon ng kanilang glide phase, pagkatapos ng kanilang boost phase at bago ang terminal phase. Plano ng Japan na maglabas ng pampublikong kontrata para sa GPI project nito sa Marso 2025 na may inaasahang badyet na 75.7 bilyon yen, 480 milyong dolyar para sa kasalukuyang taon ng pananalapi. Ang Mitsubishi Heavy Industries, ang pinakamalaking kontratista sa pagtatanggol ng Japan, ay nagpakita ng isang konsepto ng GPI at isinasaalang-alang ito bilang isang programa ng interes. Kung ang Northrop Grumman ang mananalo sa kontrata na nasa likod ng paggawa ng Manta Ray submarine ng Amerika, plano nilang hatiin ang trabaho sa Japan sa 50-50 na batayan. Inaasahan na mai-install ang GPI sa mga sasakyang pandagat ng Aegis System-equipped vessels ng Japan Maritime Self-Defense Force sa hinaharap. Ang proyekto ng GPI ay nagpapadala ng malinaw na mensahe sa mga kapangyarihan sa rehiyon tungkol sa pangako ng alyansa ng US-Japan sa pagpapanatili ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Bagamat ang buong kakayahan ng programang GPI ng Japan ay nasa ilalim pa rin ng pag-unlad, ang malaking pamumuhunan at strategic importance na ibinigay sa proyekto ay nagpapahiwatig na ito ay magiging isang mahalagang bahagi sa pagpapalakas ng mga kakayahan sa pagtatanggol ng misil ng Japan at sa pagpigil sa mga potensyal na kalaban sa rehiyon. Idagdag mo pa ang kasalukuyang pag-iisip ng Japan na bumuo ng National Advanced Surface-to-Air Missile System, NSAM, bilang isang sistema ng pagtatanggol sa hangin na dinisenyo upang harangin ang mga banta tulad ng mga drone at missiles. Ang NSAM ay magagamit ng advanced na teknolohiya sa radar at missile na posibleng kasama ang AM-120 AMRAAM missile na may kakayahang umabot ng 15 hanggang 40 kilometro, depende sa uri. Ang layunin ng Japan sa pag-develop ng NSAM ay upang palakasin ang kakayahan nito sa pagtatanggol sa hangin, lalo na dahil sa mga banta mula sa North Korea at China sa rehiyon. Ang kakayahan ng sistema na makatarget ng maraming bagay ng sabay-sabay ay magbibigay ng malaking tulong sa arsenal ng pagtatanggol ng Japan. Ibig sabihin ang NSAM ay magiging isang mahalagang bahagi sa pagpapalakas ng kapasidad ng pagtatanggol ng Japan sa harap ng mga banta sa rehiyon. Ang Japan ay gumagawa na rin ng isang bagong Unmanned Surface Vessel, USV, na idinisenyo upang suportahan ang kanilang mga operasyon sa labanan. Ang USV na ito ay hindi lamang isang simpleng barkong walang tao, kundi isang multi-purpose na makina na may kakayahang magsagawa ng iba't ibang gawain. Ang USV na ito ay idinisenyo upang magampanan ng iba't ibang tungkulin mula sa simpleng patrol hanggang sa pag-atake sa barko. Ito ay nilagyan ng mga anti-ship missiles, maraming sensor at stealth na kakayahan na ginagawa itong mas advanced kaysa sa mga nakaraang USV na ginamit ng Japan Maritime Self-Defense Force. Ang USV ay may kalahating lubog na disenyo at hugis X na mga timon, katulad ng Soryu class na mga submarino. Ang disenyo na ito
ay naglalayong maiwasan ang pagtuklas ng kaaway at mapahusay ang kaligtasan ng USV. Ito rin ay maaaring magsagawa ng mga autonomous na surveillance at reconnaissance mission sa mas mababang halaga kumpara sa mga tradisyonal na barkong pandigma. Ang mga USV ay maaaring makipag-ugnayan sa isa't isa at magtatag ng isang network ng labanan. Ang mga ito ay nilagyan ng mga missiles at may kakayahan sa koordinasyon, kaya't mas epektibo ang kanilang mga operasyon. Ang Japan ay nagtatayo ng isang Unmanned Amphibious Assault Vehicle bilang bahagi ng kanilang Future Amphibious Technology Research (FATR) program. Ang sasakyan na ito ay idinisenyo upang mapahusay ang mga operasyon ng landing sa dagat sa pamamagitan ng pagbawas ng panganib sa mga tauhan. Ang sasakyan ay may kakayahang magdala ng hanggang 10 tauhan na may kumpletong kagamitan. Ang sasakyan ay makakatulong sa logistic, transportasyon ng mga tauhan at kagamitan at reconnaissance. Ito rin ay idinisenyo upang maglakbay sa mahirap na lupain kasama na ang mga coral reef at magkaroon ng mataas na bilis at kakayahan sa pag-akyat ng matatarik na lugar. Ang pag-develop ng Unmanned Amphibious Assault Vehicle na ito ay nagpapakita ng pagiging malikhain ng Japan sa paghahanap ng mga makabagong teknolohiya sa pagtatanggol. Ang layunin ay upang mapahusay ang kanilang kakayahan sa pag-atake at pagtatanggol, lalo na sa mga lugar na may komplikadong lupain at sa pag-iwas ng panganib sa mga tauhan. Sa mga bagong armas na ipinakita, nagiging malinaw na ang Japan ay handa ng ipagtanggol ang kanyang soberanya at interes sa rehiyon. Ang mga makabagong teknolohiya at estratehiya na ito ay hindi lamang nagbabalik sa Japan bilang isang makapangyarihang bansa, kundi nagdadala rin ng pangamba sa mga karatig bansa, lalo na sa China na nag-aalala sa potensyal na pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa Asya.